Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. Bago tayo magsimula, shoutout nga pala muna sa mga idol na natin dyan na palaging nakasubaybay. Ito pala sila. Ginaganahan po kami lalo na gumawa ng mga recaps dahil sa inyo. Salamat, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Flame God Recaps. Sana patuloy nyo pa po kaming suportahan. Tara, let's start. At mag-uumpisa ang ating kwento sa huling panel ng last part 4 na makikita ang kapitan ng mga pirata na nakangiti sa mga trainee at ibang natitirang mga crew ng Court Eso at bumati ito sa kanila. Alam mo ba kung anong barko ito? Tanong naman ni Captain Mac Martinez sa kapitan ng mga pirata. Oo naman, alam ko, sagot naman ng kapitan ng mga pirata. Ito ay isang baul ng kayamanan na puno ng mga kamag-anak ng mga mayayamang pamilya, patuloy na sabi ng kapitan ng pirata. Sabay tawa naman ng mga pirata. Kuha ha ha ha. Tawa ng mga pirata. Ang lakas ng mga loob ninyo mga maduduming pirata na magsalita ng ganyan. Biglang sigaw ng pag-alit ng isang pasahero ng Court Eso, kaya nagulat naman ang mga crew ng Court Eso sa sinambit ng kanilang pasahero sa mga pirata. Napatingin naman ng masama ang kapitan ng mga pirata sa lalaking nagsalita. Parang hindi ninyo alam kung ano ang pinasok nyo. Ang barkong ito ay puno ng mga mahuhusay na mga trainee na balang araw ay magiging mahuhusay na salamangkero. Patuloy na sabi ng pasahero sa mga pirata. Sa kasamaang palad, mali ang napili ninyong barko para salakayin. Patuloy pero na sabi ng lalaki sa mga pirata. Teka, tigaw na sabi naman ni Captain Mac Martinez sa pasahero na sumasagot sa mga pirata. Habang ang pasahero ay hindi naman nakikinig at patuloy pa rin sa pag-chant ng kanyang spell. Sabay may isang atake na lumitaw sa kung saan, at tinamaan ang lalaki sa kanyang leeg. Ito pala ay ang hinagis na patalim ng kapitan ng mga pirata patungo sa lalaking kanina pa sumisigaw. Hindi mo alam kung ano ang nakuha mo sa iyong sarili, brat. At walang nagsabi na hahayaan ka naming tapusin ang casting ng iyong mahika. Sabi naman ng kapitan ng mga pirata sa lalaking salita ng salita. Nagulat naman ang lalaki sa patalim na tumama malapit sa kanyang ligan at natakot nang makita na konting maling galaw niya lang ay sa mismong lalamunan niya tumama ang patalin na iyon. Kaya naman napasigaw na naman sa takot ang mga trainee dahil sa mga nasaksihan nila. Ang patalim ay papunta sa leeg, ngunit ang pagtilapon nito ay bahagyang tumagilid, sabi naman ni Frey sa isipan nito na pinagmamasdan ang mga nangyayari. Habang ibang mga estudyant naman ay patuloy pa rin sa paghingi ng tulong at nagsisigaw sa takot. Bakit kailangan na dito pa sa barkong ito, saklolo, saklolo, tanong ng mga nagkukumahog na mga pasahero. Napasulyap naman si Frey sa isang lalaki na nakatikip ang mukha ng kanyang hood at natanong sa sarili kung siya ba ang lalaking humarang sa atake na napatungo sa kanilang barko kanina. At kinausap ng nakatalokbong na hood ang lalaking nagmamatapang kanina sa pagsagot sa mga pirata. Hindi sila kalaban na kaya mong harapin, huwag ilagay ang iyong sarili sa problema at manatiling masunurin, sabi ng hoodman. Nay, bakit ganun? Parang tunog kalaban ang lalaking ito sa kanyang pagpayo na manatili lang silang masunurin, hihihi. Gosh, kapitan, paano mo na misyon? Tanong ng One Eye sa kapitan nito. Silence. Tinadya ko talagang hindi pa tamain iyon dahil siya ay isa ding importanteng bihag. Tagot naman ng kapitan kay One Eye na naiinis na naman sa pagpuna ni One Eye sa kanyang binitawan na patalim kanina. Titigil na ako pagbibiro at magseseryoso na ako ngayon, sabi ng kapitan ng mga pirata habang nakatingin ito ng masama sa isang hostage nila. Mabuti. Yung apat na mata, gamitin natin siya. Sabi ni One Eye sa kapitan nito. At natakot naman ang lalaking nakasalamin nang marinig nito ang sinabi ni One Eye na siya ang magiging target ng kapitan nito. Hindi, sabi ng lalaking kasalamin at napasalampak ito at naihi sa sahig dahil sa takot. Jeez, naihi ba ang baby natin sa kanyang pantalon? Sarkastikong tanong ng kapitan ng mga pirata habang nagtatakip ito ng ilong. Hugasan ninyo siya, utos ng kapitan sa mga tauhan nitong pirata. Yes sir. Tagot naman ng isa sa mga ito.
Sabay buhat naman ng pirata sa lalaking nakasalamin, sabay hagis nito sa karagatan. Tumigil kayo, sigaw naman ng lalaking nakahod sa mga pirata. Habang ang lalaking nakasalamin naman ay kumakawag-kawag sa dagat at humihingi ng tulong sa mga kamag-aral nito. At makikita natin na nawala na sa ibabaw ng karagatan ang lalaking nakasalamin na hinulag ng mga pirata. Napakalupit ng ginawa nyo kay Orca, sabi ng isang lalaki habang nakadungaw ito sa huling pinagkitaan nila kay Orca. At makikita natin ang kapitan ng mga pirata ay parang wala naman pakialam sa pinagsasabi ng mga estudyant na hostage nila. Kayong mga kasuklam-suklam na mga pirata, ang lakad ng loob ninyo na gawin iyon kay Orca, sabi ng mga trainee na sisimulan na ang pag-atake sa mga pirata dahil sa galit. Bla, 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 ang ingay nyo, sabi ng walang pakialam na kapitan ng mga pirata. At umatake na nga ang dalawang estudyant na nagagalit dahil sa paghagis kay Orca sa dagat. At tinamaan naman ang dalawang pirata na dahilan ng pagkapatay nila. At tumuloy ang atake ng dalawang estudyant patungo sa kapitan ng mga pirata. At isang itim na mahika ang hamarang sa atake ng dalawang estudyante kaya hindi tinamaan ang kapitan ng mga pirata. Nagulat naman ang dalawa, hindi tinamaan ang kapitan ng pirata sa atake nila. Sabay napangiti na lang ang kapitan ng mga pirata at ang itim na mahika na nakapalibot sa kapitan ay sumalakay sa dalawang estudyant na umatake kanina. At makikita natin ang leech na unti-unting nagpapakita sa mga estudyant. Ayan ay, hindi maaari, sabi naman ng isa sa mga umatake sa kapitan ng mga pirata kanina. Iyan ay ang leech, sigaw naman ng mga trainee na nagulat sa paglabas nito galing sa kung saan. Totoong leech ba yan? Tanong na may halong kaba ni Isabel. At napatingin lang si Frey sa paglabas ng leech na halatang hindi siya nagulat dahil umpisa pa lang ay alam na niya na ang leech ang umatake sa kanila sa umpisa pa lang. Kayong mga tao kayo, gumawa ba kayo ng kontrata sa isang walang kamatayang nilalang? Tanong ng kapitan ng Court Eso. Nasa tamang pag-iisip ba kayo? Ang mga walang kamatayuan na nilalang ay hindi kailanman nakikipagkasundo sa ating mga mortal. Minamanipula kayo ngayon. Babala naman ng kapitan ng Court Eso sa mga pirata. Wala kaming pakialam sa kahit ano maliban sa pera. Mga pirata kami, sabi ng kapitan ng mga pirata sa kapitan ng Court Eso. Baliw ka, kahit ang pagmamahal mo sa pera, sabi naman ni Kapitan Mac. Hey! Umalis ka sa akin ang init. Mahalumigmig din kasi nasa gitna tayo ng karagatan, naiiritang sabi ni Frey kay Isabel na nakahawak lang ng mahigpit sa kanyang kamay. At napatingin si Frey na pinagpapawisan na kay Isabel na nanginginig na din sa takot. Hindi simpleng pirata ang mataong iyon, ito ay isang kalamidad, sabi ni Isabel na natatakot sa presensya ng leech sa kanyang harapan. Bilang isang leech, dapat siya ay 5 star man lang, ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi may pagtanggol ng 4 na star battle mage ang kanilang sarili, sabi ulit ni Isabel. Lumabas ka, utos naman ng leech. Kaya napatitig ang kapitan ng mga pirata sa kung sino ang pinapalabas nito. Yung hamarang sa mahika ko, ipakita mo ang iyong sarili, sabi ulit ng leech sa taong kanyang pinalalantad. Alam kong kabilang ka sa kanila, sabi ulit ng leech habang ang kapitan ng Court Eso at ang crew nito ay nagtataka sa kung sino ang pinapalabas ng leech. Ipakita ang iyong sarili ngayon, kung patuloy kang magtatago, pananakot ng leech sa taong kanyang gustong lumabas. Sabay itinaas ng leech ang kanyang kamay at nagsilitawan ang mga ice spear sa kalangitan. Papatin ko silang lahat agad, pagbabante ng leech sa taong ito na kanina pa niya pinalalabas. Natakot naman ang mga trainee at ang kapitan sa nasilayan nila sa kalangitan, at napasigaw na lang sila sa takot. Lord Dollard. Hindi pwede basta, hindi na natuloy ng kapitán ng mga pirata ang sinasabi niya dahil tumingin ang leech patungo sa kanya. Nakakatakot talaga siya, sambit na lang ng kapitan ng mga pirata sabay kamot nito sa kanyang ulo na parang namomroblema. At isang pares ng mga paa ang palapit patungo sa leech at humarap ito sa rito. Ikaw na ba, ang nagpatigil sa aking mahika? Tanong ng leech sa taong humarap sa kanya. Siguro, sagot naman nito sa leech, ito pala nga ay ang lalaking nakahok kanina. Ibunyag ang iyong pangalan, sabi ng leech.
Sabay tumble naman nito ng kanyang hood, at nagulat ang mga estudyant nang makita nila kung sino ang lalaking iyon, pati na rin si Isabel ay nagulat sa pagkakita sa kanya. At nagpakilala na ang lalaki sa leech at ito pala ay si Perwanjun. Perwanjun. Gulat na sabi ni Isabel nang makita niya ito. Kilala mo siya? Tanong naman ni Frey kay Isabel. Walang trainee na hindi nakakaalam kay Perwanjun sa akademya natin. Siya ang pinuno ng pinakadakilang club sa akademya, ang Troman Ring. At ang lehitimong anak ng isa sa tatlong pinaka-maimpluwensyang tahanan ng imperyo, ang Jun House, pagsasabi ni Isabel kay Frey. Oh, ganoon ba? Sabi ni Frey na parang hindi naman interesado sa sinabi ni Isabel. Maganda din ang grado niya, dahil dyan, siya at ako ay laging nag-aagawan para sa unang ranggo sa loob ng akademya, pagbabahagi ni Isabel kay Frey. Nagyayabang ka ba ngayon? Tanong naman ni Frey na may nakakalokong pagmumukha. Hindi, sabi naman ni Isabel. Kahit magkaparehas ang grado namin, dapat ay mas mataas ng ilang beses ang estado niya kaysa sa akin, sabi ulit ni Isabel. Lord Perwanjun ay nasa barko, kinikilig na sabi ng mga kababaihan na sakay ng Court Eso, ito ay si Lord Perwan, salamat sa Diyos, ligtas na tayo, sigaw ng mga trainee na nabuhayan nang makita si Perwanjun, malamang si Perwanjun ang nagpawalang bisa sa mahika ng leech na iyon, baka talagang kaya niyang harapin ang hindi na natapos ni Isabel ang pagsasalita, huwag kang masyadong umasa, sabi ni Frey kay Isabel, bakit mo naman nasabi iyan, tanong ni Isabel kay Frey, habang si Frey ay nakatitig kay Perwan, mahirap na siguro tumayo ng tuwid para sa kanya ngayon, sabi naman ni Frey kay Isabel habang nakikita niya si Perwan na nahihirapan na at may lumalabas na dugo sa mga labi nito. Napatingin naman ng masama si Frey sa leech, ang leech ay hindi bababa sa 5 bituin, sabi ni Frey, at bagamat ang Perwanjun dod na iyon ay tila nagkaroon ng kaliwanagan at itinataboy ang mga dumi sa kanyang katawan, halos hindi na niya naabot ang 5 bituin ngayon, at ang mismong katotohanan na siya ay buhay pa pagkatapos kanselahin ang mahika na mas mataas kaysa sa kanyang sariling estado ay isang himala, tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ni Frey sa mga nagaganap kay Isabel, anong gagawin natin ngayon? Tanong naman ni Isabel kay Frey. Ikaw ba ay nasa mas mataas na estado kaysa sa leech doon? Tanong naman ni Isabel kay Frey. Hindi, sagot naman ni Frey. Lumayo ng konti, mainit pa, sabi ulit ni Frey kay Isabel. Hindi ko dapat pinili ang barkong ito, sabi ni Perwan habang ito ay nagsisisi sa kanyang desisyon na pagsakay sa Court Eso. Mukhang isang masamang ideya ang pagpili ng barkong may mas kaunting mga trainee para manatiling hindi kapansin-pansin, sabi sa isip ni Perwan. Buti na lang napigilan ko, pero parang mabibiyak ang katawan ko dahil lang sa pagkansela ng mahika ng leech, shit. Hindi siya ang nilalang na kaya kong harapin, patuloy na pag-iisip ni Perwan. Ang swerte ko ngayong araw, sabi ng leech. Sino ang nakakaalam na makakahanap ako ng napakahusay na material na tulad mo dito? Sabi ulit ng leech kay Perwan. At nagulat na may halong takot ang naramdaman ni Perwan nang marinig nito ang sinabi sa kanya ng leech. Pumikit na lang si Perwan at nag-isip ng kaunti. Tanong ko sa kapitan, ano ang iyong layunin? Tanong ni Perwan sa kapitan ng mga pirata. Wala naman gaano, lahat ng mahahalagang bata ay dumaraan sa mapanganib na Oskal Archipelago, kaya hindi namin napigilan ang aming mga sarili na makialam, sabi ng kapitan ng mga pirata na kunwari ay nag-aalala sa mga sakay ng barkong Court Eso. Ang aking sinasabi ay ihahatid namin ng tama ang mga batang ito patungo sa destination nila, sa Cal Symphony, dahil kaibigan kami ng lahat, patuloy na pagsasalita ng kapitan ng mga pirata. Jeez! Sobrang busy ng katawan ng kapitan natin, sabi ng isang pirata. Kuha-haha. Sabay tawa naman ni One Eye. Siyempre, sasamahan namin kayo pagkatapos naming makuha ang paunang bayad para sa inyong kaligtasan, nakangiting sabi ng kapitan ng mga pirata. Kaya ito ay talagang para sa pera, sabi naman sa isipan ni Frey. Habang si Perwan naman ay tahimik lang at nakatayo pa din sa harapan ng leech at mga pirata. Mayroon akong isang mungkahi, sabi naman ni Perwan sa mga pirata. Ako na lang ang bihagan ninyo ng mag-isa, ang Jun House ay maaaring magbayad ng doble sa halagang inaasahan mong makuha ngayon, mangyaring palayain ang ibang mga nagsasanay, mungkahi ni Perwan sa mga pirata para makatakas na ang ibang estudyant sa mga kamay ng mga pirata.
Ikaw ba ay isang tanga? Kasama namin ang walang kamatayang nilalang na si Lord Dollard, maaari naming kunin ang halagang inaalok mo, at kunin din ang iba para kumita ng higit pa, kaya bakit kami makikinig sa iyo? Tanong ng kapitan ng pirata na sarkastikong pagtanggi nito sa gustong mangyari ni Perwan. Tama ka, hindi ako sapat na malakas para harapin ang Lich na may kontrata sa inyo, gayunpaman, may tiwala ako na kaya kong kaladkarin kayong lahat kasama ko sa kabilang buhay, sabi ni Perwan Jun sa kapitan ng pirata. Medyo natakot naman at napa-address ng kaunti ang kapitan ng mga pirata. Napatingin naman ng seryoso si Frey kay Perwan. Nagsisimula ko nang nagugustuhan ang lalaking iyon, iyan ay ilang kahangahangang espirito para sa isang kaedad niya, sabi ni Frey sa pag-analisa nito kay Perwan. Ang kinabukasan ng bansang ito ay maliwanag, sabi ni Frey. Ano yon? Tanong naman ni Isabel kay Frey. Tumatanggi ako, sa level mo, ang lasa ng iyong mana ay mukhang maganda, sabi ng Lich kay Perwan, sabay atake nito kay Perwan. Kaya nagulat naman si Perwan, kaya napa-address ito sa kanyang kinatatayuan. Hihigupin ko ito hanggang sa huling patak, at gagamitin ang iyong katawan para lumikha ng undead para makontrol ko, sabi naman ni Lich kay Perwan. At makikita natin si Perwan na napaluputan ng mahika ng Lich. Akin ka na, sabi ng Lich nang mahuli nito si Perwan. Narinig ninyo iyon. Nasira na ang negosasyon. Dalhin ang bawat isa sa kanila sa ating barko. Tigaw naman na utos ng kapitan ng mga pirata. Nagpanik na naman ang mga trainee nang marinig ang utos ng kapitan ng pirata. Tulong, pakiusap, sigaw ng mga ito. Ang ibang mga trainee ay ginapos at ang iba naman pinahirapan muna. Habang ang mga babaeng trainee naman ay pinagnanasahan ng mga pirata. Hindi, umalis ka. Tigaw ng isang trainee habang hawak-hawak siya ng pirata. Malapit na akong masuka, sabi ng isang babaeng trainee nang lumapit sa kanya ang isang pirata. Uhahaha, nice job boys, sabi naman ni One Eye sa mga kasamahan nito. Tingnan natin, dapat ako rin, inggit na sabi ni One Eye nang makita nito ang mga kasamahan niya. Wow! Kung ano ang isang napaka-cute, sabi ni One Eye nang makita nito si Isabel na nasa likuran ni Frey. At kinabahan na naman si Isabel at napakapit kay Frey. Gusto mo bang makipaglaro sa akin papunta doon? Tanong ni One Eye kay Isabel. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao, sabi ulit ni One Eye, habang ito ay naglalakad na palapit. Alam mo ba na mainit? Sabi ni Frey kay Isabel na hindi alintana ang papalapit na si One Eye. Maaari bang gumalaw ng kaunti sa gilid ang sanga sa kanyang harapan? Tumbit naman ni One Eye kay Frey. Kaya napatingin naman si Frey sa direksyon ni One Eye. Sabay silap ni Frey sa kaliwa at sa kanan niya. Ako ba? Tanong ni Frey na parang nairita sa sinabi ni One Eye na sanga siya. Yes. Ikaw na piraso ng hindi pa nasusunog na panggatong, kinakausap kita. Sagot ni One Eye sa tanong ni Frey. Jeez, brat? Bantayan mo yang ugali mo, sabi ni Frey. Na parang nabigla nang marinig na tawagin siyang brat ni Frey na parang hindi natatakot sa kanila. Buti na lang. Ang masungit na bastos na ito, oras na para bugbugin iyon. Sabi naman ni One Eye kay Frey. Walang magagawa tungkol doon, halika at lumapit ka rito, sabi ulit ni One Eye. Ikaw ang pumunta sa akin. Sino ka para utusan akong pumunta at umalis? Sabi naman ni Frey kay One Eye. Anong ang sinabi niya? Sabi ni Jack. Huwag magpahangin ng apoy, sabi naman ng isa kay Frey. Frey, nabulag ka ba dahil sa iyong kasikatan kamakailan? Manahimik ka na lang, baliw ka. Tigaw naman ni Jack kay Frey. Oh, ikaw. Matagal nang hindi tayo nagkikita, kamusta ka na? Sabi ni Frey na parang nakipagkamustahan sa mga kaibigan na nawala ng matagal. Kaya ang ekspresyon ng mukha ni One Eye ay parang naiinis na at humakbang ito. At aakmang susugod kila Frey at Isabel. Alam mo ba kung sino ang unang namamatay sa mga ganitong sitwasyon? Tumbit ng pasugad na si One Eye. At sila Jack at Perwan at iba pang mga bihag ay natakot sa buhay ni Frey dahil sa pagsugod ni One Eye kay Frey. Habang ang bida naman natin ay tamang tayo lang at chill na chill lang.
Yung hindi marunong magbasa ng mood, ikaw na greyhead. Tigaw ni Juan ay napahataw na ng kanyang hawak na sandata kay Frey. At si Isabel naman ay napasigaw na lang at napapikit ang kanyang mga mata. At makikita natin na inatake ni Frey si Juan ay na nagbigay dito na lumipad. At ito ay nagpagulong-gulong gaya ng dati sa mga inaatake ni Frey. Oh, so alam mo pala, sabi ni Frey na may ngiti sa kanyang mga labi. At makikita natin na si Juan ay nagumugulong lang kanina ay nahulog diretso na sa karagatan. Na ikinagulat ng mga piratang kasamahan nito at mga banibihag nilang mga trainee. Ano iyon? Sabi ng isang trainee. Di ba si Frey? Ang walang hanggang tauna ng ating akademya, sabi ulit ng ibang trainee. Yung galaw ngayon lang, pagtataka ni Perwan sa mga nakita niya. Tinipa niya ang kanyang kalaban bago pa siya maabot ng talang ng isang instant amplification ng mana. Ito ay sa isang hindi kapani-paniwalang bilis na kahit ako ay halos hindi makasunod, sabi ni Perwan sa mga napagmasdan nito sa ginawa ni Frey. Aware naman ako na talented siya, pero ang maisip na kaya niyang manipulahin ang mana sa hindi kapani-paniwalang lawak, pagkamangha na sabi ni Perwan sa isip nito. Frey, tawag ni Isabel na may halong pag-aalala rito. Tabay hawak sa ulo ni Isabel na namumula na naman ang kanyang pagmumukha. Huwag kang kumalabit, panoorin mong mabuti, wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa iyo maliban sa Lich, pagsasabi ni Frey kay Isabel. Dapat kaya mong ipagtanggol ang sarili mong katawan, tama ako diba? Miss Mage? Sabi ulit ni Frey. At napatingin si Frey sa mga pirata na humuhuli sa mga pasahero ng quarter-so. Jeez, tanga ang one-eyed na iyon na bastos, natapilok ba siya sa sarili niyang mga paa dahil bastos siya, sabi naman ng lalaking may hiwa sa kanyang labi. At biglang nakalapit si Frey sa lalaking may hiwa sa labi, kaya bigla itong nagulat ng katumbas makita nito si Frey sa kanyang harapan. Anong kalokohan ito, sabi ng lalaking may hiwa sa labi sa gulat nito kay Frey. At napatingin naman rito ang Lich. Ang bilis, sabi ng Lich sa isipan nito. At makikita natin ang pagkalat ng dugo, at ito pala ay sa kadahilan ng tinusok ni Frey ang dibdib ng lalaking may hiwa sa labi tagos mula sa likuran nito. Dapat ay pumayag na kayo nung hiniling ni Peruana makipag-negotiate, kasi hindi, kagaya niya, hindi ako kasing lamanay at mabait, sabi ni Frey na may nakakatakot na pagtingin. At sa kabila ng aking hitsura, hindi pa ako nakapatay ng tao, gayunpaman, ang mga katulad ninyo ay hindi mukhang tao sa akin, sambit ni Frey sa mga pirata na may halong pagbabanta. Nakakuha ba siya ng tapang ng loob? Tigaw ng mga pirata habang pasugod silang lahat kay Frey. Patayin siya, sigaw ulit nila. Sabay tingin ulit ni Frey ng malamig sa mga pirata, sabay hawak sa batok ng kapapatay lang niyang pirata sabay hagis nito sa mga kasamahan nito. At sabay atake ni Frey ng mahika, at dahilan ng pagkamatay ulit ng iilang mga pirata. Kunin ang pincer na iyan at atakahin na ito, sigaw ng mga pirata sa Lake Olden ni Frey, sabay atake ulit ni Frey ng mahika sa kanyang buong paligid, at dahilan ulit ng pagkakapatay sa iilang mga pirata. Imposible, sabi ng kapitan ng mga pirata nang makita niyang unti-unting nauubos ang kanyang mga tauhan. Habang si Frey naman ay tuloy-tuloy pa din sa pag-atake sa mga natitirang mga pirata sa paligid niya. Lahat ng mga pirata ay hindi niya kapareha. Patanong na sabi ni isang trainee habang pinagmamasdan ang nagaganap na laban sa pagitan ni Frey at ng mga pirata. Sino iyon? Sabi ng isang pirata habang hawak-hawak nito ang isang bihag na pumapalag. Bitawan mo ako, sabi nito sa pirata. At nagulat ang pirata dahil papunta na sa direksyon niya si Frey. Sabay sipan ni Frey sa pagmumukha nito. Napaliligiran na si Frey ng mga pirata, kaya umapak ito sa mukha ng isang pirata para makatalon ng mataas palaayo sa mga ito at sila ang magkatamaan ng kanilang mga sandata. Bakit kayo ang nag-aatakihan sa isa't isa mga tanga, sabi naman ng isa sa mga pirata nang makita nito na sugatan ang mga kasamahan nila dahil sa sariling sandata ng mga ito. Sabay cast ni Frey ng isang magic habang ito ay nasa taas ng ere. Ano yan? Ano ang kanayang ginagawa? Sandali lang. Bastardo ka, sabi ng mga pirata na nasa ilalim at aatakihin ni Frey ng kanyang mahika.
Sabay bato ni Frey ng mahika niya, at makikita natin na nalinas ang isang pwesto ng barko na wala ang mga pirata sa ilalim dahil sa atake ni Frey. At pagbaba ni Frey, ay napatingin ito ng napakalamig sa pwesto kung nasaan si Isabel, at isang pirata ang may hawak kay Isabel at tinututukan ito ng patalim sa kanyang leeg. Tigil sa paglaban. Ikaw na halimaw ka, huwag kang magtangka na lumapit. Sabi ng kalbong pirata kay Frey. Subukan mong iangat kahit isang daliri. Puputulan ko ulo niya sa balikat niya. Pananakot na sabi ng pirata kay Frey. Napatingin lang si Frey sabay sabi, ikaw ano gagawin mo? Ha? Nagtaka naman ang kalbong pirata kaya tumingin ito sa babaeng hawak nito at nagulat, si Isabel pala ay nagcast ng kanyang spell at nagpatama ng lightning strike. Naagad naman kinatamba ng kalbong pirata. Nabigla din ang ibang trainee at si Kapitan Mac Martinez sa nangyayari. Pati si Perwan ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagulat din ang kapitan ng mga pirata dahil halos maubos na ang mga tauhan nito. Sabay lapit naman ni Isabel kay Frey. Kamusta naman ang skills ko? Tanong ni Isabel kay Frey na parang proud sa nagawa nito. Napapalakpak naman ang kapitan ng mga pirata sa ginawa nila Frey sa mga tauhan nito dahil doon ay napatingin sila Isabel at Frey sa kapitan ng mga pirata. Nakakamangha, Greyhead, sabi ng kapitan ng mga pirata kay Frey. Hindi ba escort ka na nakabihis trainee? Ang mga galaw na iyon ay nagtanggal sa inyong disguise, sabi ulit ng kapitan ng pirata na namangha kay Frey. Nakuha mo ako, mabuti sa pagkakataong ito, hahaha. Sabi na naman ulit ng kapitan ng mga pirata. Kaya tumingin na naman si Frey sa kapitan ng pirata. Napangiti ang kapitan ng mga pirata at napasabi ng, gumawa tayo ng kasunduan, naiintindihan ko na hindi ka ordinaryong tao kapatid, pero hindi ba mahirap para sa iyo na linisin ang lahat dito ng mag-isa? Tanong ng kapitan ng mga pirata kay Frey. Himam, magsalita, sabi ni Frey. Kalahati, kukunin ko ang eksaktong kalahati ng mga nagsasanya dito, paano ang deal na ganito? Tanong ng kapitan ng mga pirata na nakikipagkasando kay Frey. At napatingin naman dito si Frey ng seryoso. Mommy, ayaw ko pa mamatay, sabi ng iilang mga trainee habang nangyayari ang kasunduan sa pagitan nila Frey at kapitan ng mga pirata. Nagustuhan mo iyon tama. Magagawa mong iligtas ang iyong mukha, habang gumagawa kami ng ilang mga pagdadagdag, sabi ng kapitan kay Frey. Win-win situation yan, kapatid, sabi ulit ng kapitan ng mga pirata. Tinatawag mo itong panalo sa bawat parte kahit na pinatay ko ang ilan sa iyong mga tauhan, sabi ni Frey sa kapitan ng pirata. Ikaw mismo ang magdedesisyon kung sino ang kukunin mo, kapatid, pag-eniaya ng kapitan ng mga pirata kay Frey na mamili ng aalis kasama niya at ng maiiwan. Eksaktong kalahati nila, sabi ulit ng kapitan ng mga pirata. Ako, sigaw naman ng babae na hawak-hawak ng isang pirata. Piliin mo ako, Frey, sabi ulit nito kay Frey. Nakikiusap ako sa'yo, piliin mo ako. Siguradong babayaran kita para dito. Paano kung 100 ginto? Sabi ulit nito. Kung hindi pa sapat iyon, gagawin ko ang anumang hilingin mo, kaya't pakiusap, pagpupumilit na sabi ng dilaw na buhok na babae para siya ang piliin ni Frey sa mga makakalaya. Ako din. Tigaw nitong isang lalaki. At nagsilapitan na ang mga trainee kay Frey para sila ay piliin para makaalis na sa kamay ng mga pirata. Piliin mo ako, Frey. Bibigyan kita ng 150 ginto. Alok ng isa. Bibigyan kita ng 200 ginto, piliin mo ako. Alok naman ng iilan, para lang mapili sila ni Frey. Nasa isang bind ako, ano ang dapat nating gawin, Isabel? Tumanggap ng pera. Wala man lang kaming panggasto sa paglalakbay, tanong ni Frey kay Isabel. Hindi mo magagawa iyon. Tigaw ni Isabel sa galit kay Frey. Sabay ngiti ni Frey. Ang pinakamataas na bid ay 200 ginto. Tinong tataas para sa 250 ginto. Sabi ni Frey sa mga trainee na nasa paligid nito. Bakit ka nagsimula ng auction? Pag-alit na sabi ni Isabel kay Frey. Tilan mo ako. Ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa iba. Hindi, ako. Frey. Ako ang unang anak ng Glean House, ako piliin mo. Huwag mo akong patawanin. Ako ay isang henyo na magiging ministro ng bansang ito sa hinaharap.
Nag-aaway-away na ang ibang mga trainee para sa posisyon na makasama sa mga pipiliin ni Frey para makalaya. Frey, kung magiging matagumpay ako, hihirangin kita sa mataas na posisyon, pag-isipan mong mabuti. Sino ang magdadala sa iyo ng pinakamalaking benepisyo? Sabi naman ng iilan, kaya kahit si Isabel naguguluhan na sa mga nagaganap sa mga trainee. Magsitihil kayo, sumasakit na ang tenga ko sa inyo, hindi naman kayo titigil ha. Kaya biglang nagulat ang mga estudyant dahil sa sabi ni Frey. Lumayo kayo, ang init, napakahiyungad dahil nasa dagat tayo, sabi ni Frey pagbugaw nito sa mga trainee na kanina pa nag-iingay. Talagang maaga kayong natutong gumamit ng pera, hindi ba, pero sarili ninyong pera ba yan? Ito ang perang kinita ng inyong mga magulang pagkatapos nilang magtrabaho ng husto, pagdisiplina ni Frey sa mga trainee. Napahanga naman si Isabel sa mga salitang sinabi ni Frey sa mga kamag-aral nila. Kayong mga bata, nagsasanay para maging salamangkero, sinusubukan lang ninyong iligtas ang inyong sariling mga balat, kung gaano kadiri ang kung ganyan paano kumilos ang isang salamangkero. Ulit na pagsumbat ni Frey sa mga trainee. Makinig kayo, ang salamangkero ay isang bayani na nagpoprotekta sa mahihina, gaano man kabigat ang buhay ng isang sitwasyon sabi ni Frey sa mga kamag-aral nito. Ang isang salamangkero ay laging nagel iligtas ng iba bago ang kanilang sarili, naiintindihan. Sabi ulit ni Frey. At napahanga na nga ng sobra si Isabel sa mga salitang binibitawan ni Frey. So, magkano nga ulit yung handa ninyong ibayad ulit? Biglang tanong ni Frey. Na kinadismaya naman ni Isabel. Bipolar ka ba? Galit na sabi ni Isabel kay Frey. Napatitig naman ang kapitan ng mga pirata at ang leech sa mga pinag-uusapan ng mga trainee. Napatingin naman ang kapitan ng pirata sa leech. Siya ay tahimik na parang patay, baka hindi rin mananalo itong bonehead laban sa lalaking iyon. Sabi ng kapitan ng mga pirata sa isipan nito. Walang kwenta, walang tao na hindi ko kayang manalo sa laban, sabi ni Leech na pinakinggan ang nasa isip ng kapitan ng mga pirata. Narinig niya ang laman ng utak ko. Taka bakit hindi mo ako sinasagot? You fucking boneheaded I mean Lord Dollard pala, sabi sa pagtataka ng kapitan ng pirata sa sarili ulit nito. Nagmamasid lang ako saglit, sagot ulit ng Leech sa tanong sa utak ng kapitan ng pirata. Walang awa, ngayon kailangan kong mag-ingat sa iniisip ko, buntong hiningang sabi ng kapitan ng mga pirata. Ang kanyang mana ay kumikinang sa isang kinang na hindi ko pa nakita, mukhang magaling siyang magic warrior, sabi ng Leech habang nakamasid ito kila Frey at Isabel. Pero sa huli, 5 star lang siya, hindi siya makakalaban sa akin. At ipinakita na ng Leech ang totoo nitong hitsura. Alam kong mapagkakatiwalaan kita, Lord Dollard. Sabi ng kapitan ng pirata sa Leech. Napatingin naman sila Isabel at Frey sa presensya ng Leech. Nakapatay na ako ng hindi mabilang na magic warriors na katulad mo, sumuko ka na at maging akin, sabi ni Leech kay Frey. Jeez, gaano hindi ka nais-nais, nagsasalita ka na parang demigod din, sabi ni Frey sa Leech. At naglabas ng living missile, ang Leech mula sa kanyang katawan. Ang spell na iyon. Gulat na sabi ni Isabel. Mamatay ka. Sambit ng Leech kay Frey sabay atake nito ng living missile niya kay Frey. Palapit na kay Frey ang atake ng Leech, sabay iwas nito na parang professional, iwas din naman ng mga pirata na muntik ng mahajep ng skill ng Leech na kakontrata ng kapitan nila. At bumalik ang atake na living missile ng Leech. Frey mag-ingat ka, track ang spell iyan, kaya patuloy ka nitong susundan. Paalala naman ni Isabel kay Frey. Alam ko, tagot naman ni Frey habang ito ay umiiwas sa mga sumusunod sa kanyang missile. Habang si Perwan ay nanatiling tahimik sa gilid at napasabi na lang ng napakadelikado. Ang tracking magic ay hindi kinokontrol ng Dollard ngunit gumagalaw ng mag-isa habang nilalayon nito ang target, si Dollard ay maari na ngayong mag-cast ng karagdagang mahika, pag-iisip ni Perwan sa nangyayari. Bonehan, nag-cast naman ulit ng panibagong mahika ang Leech habang iniiwasan ni Frey ang living missile nito, sabay labas ng mga kamay mula sa kadiliman. Sabay nagtungo ang mga kamay na ito sa pwesto ni Frey. Yan, kunin mo siya, sigaw naman ng kapitan ng mga pirata. Frey,
Sigaw ni Isabel sa pag-aalala kay Frey. At napalibutan na si Frey ng mga kamay na gawa sa mahika ng leech kaya natatakot na din ang ibang mga trainee dahil kahit sila inaatake ng mga ito, kaya kanya-kanya silang iwas sa mga ito. Nang mapawalang bisa ni Isabel ang spell na ginamit ng leech kay Frey, ay nagulat si Isabel dahil biglang nawala si Frey sa dapat niyang katayuan. Frey, pakiusap sumagot ka, tigaw ni Isabel sa paghahanap kay Frey. Shit! Yan na lang ang nasabi ni Perwan. Habang ang mga missile na pinalabas ng leech ay naguguluhan kung saan sila patungo dahil nawawala ang target nila. At bigla ang mga missile ay papunta pabalik sa leech na ikinagulat naman nito. Kaya gumamit naman ng harang ang leech para siya ay hindi tamaan ng sarili nitong skill. Dahil sa nangyari ay nakawala si Perwan sa pagkakagapos nito sa mahika ng leech. Kaya inatake na lang ng leech ang kanyang mga living missile para maluson na ang mga ito at baka siya pa ang mabalikan nito. Paano ito nangyari? Ang living missile ay dapat na nakatarget sa Greyhead na Magic Warriors na iyon, sa sandaling ang target ay namatay, ito ay dapat napatayin ang sarili, kaya bakit ako ang na-target sa halip pagtatakang sabi ng leech sa isipan nito. At makikita natin si Frey na nasa likuran ng leech, ngunit ang leech ay hindi ito agad napansin. Nagulat sina Isabel at Perwan kaya napatanong sila ng Frey, ayos ka lang ba? Kaya naman nagulat ang leech at napatingin ito sa kanyang likuran ng mabilis. Ano? Gulat na tanong nito. Mas maganda ang iyong likuran. Dahil hindi kasi namin nakikita yung pangit mong mukha, sambit ni Frey. At makikita natin na habang ang leech ay tumatalikod para makita si Frey habang si Frey naman ay at bumabalik sa likuran ng leech na hindi masabayan ng leech ang bilis ni Frey. Imposible, nakaiwas siya sa atake na nagmumula sa bawat direksyon at agad na kumurap sa likod ko, pagtakang tanong ni Leech. Sobrang napapagod na ang leech sa kaiikot nila ni Frey. Kaya tumalon na lang ito ng mataas. Sa pagtalon ni Leech sa ere, ay nakita na nito si Frey na kanina pa nagtatago sa kanyang likuran. Tinasabi mo ba sa akin na ginawa niya ang lahat ng iyon sa hindi matatag na deck na ito? Siya ay nakapagkalkula ng hindi bababa sa 5 magkakaibang mga prediction, pagtataka ni Leech sa ginawa ni Frey. Kahit ako ay hindi kaya ang gawin ang ganoon, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang tao lamang, sabi ulit ni Leech na takang-taka sa nagagawa ng isang tao. Napatingin na lang ng masama si Frey sa taas, habang ang leech ay nakalutang sa ere. Frey, ayos ka lang ba? Tanong naman ulit ni Isabel. Sabay tingin naman ni Frey kay Isabel na hindi na nagsalita, sa halip ay ngumiti na lamang ito. Ngunit ang pagtingin ni Frey kay Isabel, ang nasilayan ni Isabel ay ang imahe ni Lucas Stroman. Kaya napatanong na lang siya kung, si Frey ba iyon? Iyon ay mga ice spears. Gulat na babala ni Perwan. Iyon ang spell na nagpalubog ng ating mga barkong pandigma. Tigaw ng mga trainee. May masama akong pakiramdam, dapat kong sirain ang barko na iyon para ligtas, sabi naman ni Leech dahil sa takot nito kay Frey. Sayang naman ang mana ng Perwan boy na iyon, ngunit walang ibang pagpipilian, sambit ulit ni Leech sabay atake nito ng ice spear sa barko na sinasakyan nila Frey. At makikita natin ang isang barikada ng mana na sumasalo sa mga ice spear na pinalabas ng Leech, at ito ang barrier na gawa ni Frey. Imposible, lahat ng bagay ay hinaranggan niya, nasabi ng Leech. Hindi ako makapaniwala, kahit ako ay nagsuka ng dugo para harangin ang isang spear lang, sabi ni Perwan sa pagkukumpara niya kay Frey at sa ginawa niya kanina. Sino ka ba talaga? Tanong ni Isabel kay Frey. At naglabas naman ng pinakamalaking ice spear ang Leech. Ikaw na mababang nilalang. Galit na sigaw ng Leech habang hinahanda nito ang kanyang pinakamalaking ice spear. Iyon ay isang ice spear na hindi mawari ang laki. Sabi ni Perwan na may halong pagkagulat. Mamatay ka tao. Sabi ni Leech at sabay pa wala ng atake nito. Sabay talon din naman ni Frey sa ere at binasag nito ang napakalaking block ng yelo na pinakawalan ng Leech. At nagdere-derecho si Frey patungo sa posisyon ng Leech, kaya ang Leech ay nabigla nang makita niya si Frey sa kanyang harapan. Habang sina Isabel at Perwan ang nagtataguyod ng protection sa barko para hindi ito matamaan ng mga bumabagsak na mga ice crystal. Walang paraan na ang 5 star na sisiw,
ay maaaring maging karibal ko, sabi ni Lich sa pagharap kay Frey. Ito ay dahil alam ko ang landas, sagot naman ni Frey. Ano ang sinasabi mo sa akin na nakikita mo ang landas sa lingbituin? Tanong naman ni Lich kay Frey. Sige, lumaban ka ng mas mabuti, ako ay nasa sabik na makagamit ng mga spell na mas malakas kaysa sa magic missile sa unang pagkakataon sa ilang sandali, sabi naman ni Frey sa Lich. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Tanong naman ni Lich kay Frey. Frey Blake? Walang hanggang talunan ng Akademya ng Westwood, sabi nila. Tanong ng Lich kay Frey. Ang totoo kong pangalan ay Lucas Stroman, ako, na bumalik pagkatapos ng 4,000 taon upang turuan ang mga baliw na tulad mo, sabi ni Frey. Ano kayang pinag-uusapan nila? Tanong ni Isabel. Hindi ko sila marinig ng maayos, masyado silang malayo, sagot naman ni Perwan. Anong kalokohan? Patay na si Lucas Stroman. Tigaw ni Lich sabay bato ng atake nito kay Frey. Sa totoo lang, mas maganda ang iyong likod, pag-uulit ni Frey sa sinabi nito sa Lich kani-kanina pa habang ito ay nasa may bandang likod na naman nito. Sabay dukot ng asul na hugis puso sa dibdib ng Lich. Gaya ng ginawa ni Kaluwa kay Jones sa Hunter Examination Round. Tisidlan ng buhay, hanggat nananatili itong buo, hindi ka mamamatay, tama? Tanong ni Frey sa Lich. Nag-iiba ang lokasyon nito depende sa mga individual, kaya natagalan ako upang mahanap ang eksaktong posisyon nito, sambit ulit ni Frey sa Lich. Teka, tigaw ng Lich, ngunit sinira na ni Frey ang sisidlan ng buhay ng Lich kaya ito ay unti-unting naglalaho na. Natalo niya talaga siya, nang napakadali, sabi ni Perwan na manghang-mangha. Kaya ngayon ay ang mga pirata at ang kapitan ng mga ito ay natakot na sa kanilang buhay. Ha? Bakit ka namatay? Hindi ba dapat ikaw ay isang walang kamatayang nilalang? Bakit? Pagtatakang tanong ng kapitan ng mga pirata sa naglaho na Lich. Bigla naman lumitaw si Frey sa likuran ng kapitan ng mga pirata, kaya ito ay nagulat at natakot ng bahagya. Hindi muna kailangan sabihin, tama. Ang negosasyon ay sira na. Sabi naman ni Frey sa kapitan ng mga pirata. Lahat kayo ay mamamatay dito, sabi ni Frey sa mga miyembro ng pirata at sa kapitan nito. At dito na po ulit magtatapos ang ating ikalimang parte. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at sa patuloy na pagsubaybay sa bawat part ng ating kwentaw. Sana tuloy-tuloy nyo pa din po kaming suportahan. See you on the next part mga Kerkap.